Hi mga kapuso! Nandito po kami sa taping ng Abot Kamay na Pangarap at gusto ko po ma-meet si Ate Jeline Marduli. Tara! Pasok po tayo! Woo! Ako po si Sienna. You're so pretty. Thank you. Ika rin po. Nakikita kita sa TikTok. Naalala ko ganyan yung edad ko po eh. Picture. Ilang taon ka po nagsimula mag-artista? Ano po ang first role mo? Nag-start ako sa showbiz, mga 3 years old ako, pero yung talagang show. So, this is it. Pero nag-start na ako mag-commercial 1-year-old pa lang. Taon na ka po na-discover? Okay, so meron kasi akong commercial noon, na milk commercial siya. Tapos, na-discover ako doon, nila Miss Regine Alba. Tapos, tinawagan nila ako for through the street. Ayun. Nahirapan ka po ba sa first show mo? Hindi ko na siya masyado maalala kasi 13 years ago na. Pero dahil nga inaalagaan na nila ako sa GMA, hindi ko naman naalala na nahirapan ako. Actually, parang playground lang sa akin yung taping. So, I hope it's the same for you. Nag-i-enjoy ka lang. Sino po mga tumulong sa iyo in acting? Siyempre, yung mga nakatrabaho ko ever since nung bata pa ako hanggang tumanda ako kasi lahat sila nagbibigay sa akin ng advice and lahat ng naging directors ko, especially si Regina Alahar kasi siya yung nag-direct sa akin nung padalaga na ako and ngayon si Direk L.A. Madridejos for Abot Kamay ng Pangarap. Si Miss Ann Villegas, acting coach ko na siya for more than a decade. Who was your first friend in showbiz? First friend, ang dami kasi nila eh, pero sasabihin ko, yung talagang first friend and naging family ko na rin talaga si Miss Regine Alba. Kasi, magkapahiya. Kasi, actually, hindi pa ako artista, andun na rin siya for me. Naging mentor ko si Miss Regine rin. Baby pa ako. Who were you excited to meet at work? Actually, na-meet ko na halos lahat ng gusto kong ma-meet, especially si Miss Dora Honor and si Miss Vilma Santos. So, ayun. Ako kasi gusto ko maka-work halos lahat ng artista, yung mga pinaka-veterans hanggang sa mga pinaka-bagong dumating na artista. And I want to work with you one day. So, I'm excited for that. When did you feel that you're already star and popular? So, mga 5 years old ako sa Through This Liit. Nag-mall show kami. Tapos umuwi ako na ang dami kong kurot. Kasi yung mga nanonood, especially yung mga lola, sa sobrang tuwa nila, kinukurot talaga nila ako. Pero hindi ko kasi na-feel na popular, ganon. Up until now, minsan nakakalimutan kong artista ako. So siguro naalala ko lang pag lumalabas talaga ako, ganyan. What is your best advice to receive from your aunties and kuyas from showbiz? Always do your best and always do everything with good intentions. Kasi if you do, you're never gonna lose. So, always give your best. And halos lahat sila sinasabi sa akin na love your work. Kasi kahit minsan, kahit gaano mo bigay yung best mo or kahit gaano ka kagaling, if you don't actually love your work, hindi siya mag-work eh. So, kailangan talaga love mo siya and grateful ka for your work and always stay humble. Ano po advice mo para sa akin? Meron ka po bang tips? Pag sa set, always study your lines and your character
And lagi kang maging present pag nasa eksena. Lagi kang makinig sa directors mo, ganyan. And I'm sure nakikinig ka sa kanila. Always talk to people. Laging ikaw dapat nauuna mag-reach out, lalo na ikaw yung mas nakakabata sa kanila. And love your mama. I see na andyan siya para sa'yo, sinusuportahan ka niya. Work hard pero enjoyin mo lang parati. What's the most fun thing about being an artista? Pinaka-fun is pag nagmo-mall show ako, tapos ang saya ng mga tao. Yon, for me, it's super fulfilling talaga. And kapag nasa taping ako, lahat kasi yan, parang family ko na eh. Lahat ng staff, crew, artista. So, super fun. Kada pupunta ako ng taping kasi nagkukulitan lang. So, yun nga yung sinasabi ko sa'yo, na enjoyin mo lang yung work mo. Huwag ka sobrang mag-focus lang sa success, but focus ka dun sa lagi kang masaya. Pag sa taping, nag-i-enjoy ka and love mo yung work mo. Unang-una sa lahat, super nakyutan ako sa kanya. And yung energy niya, ang positive lang at ang cute niya. And super respectful siya. Yun yung gusto ko sa kanya. Very finesse and respectful siya.